Councilor Mabilog, you have the floor. Madam Chair, thank you so much. Maayong adlaw sa inyo tanan. First of all, I give all the glory back to God because all I did was surrender to His plans and now I'm here. Let me first acknowledge every Olongo who trusted me and who stood by me in my journey towards where I stand now. Wala untat nga pagpasalamat sa inyo. Tungod sa inyo, naging kusog ako kaghanda gid para sa responsibilidad naging tugyan niyo sa akon. Sa akon nga mga kaupod sa pagserbisyo, to all my fellow councilors, sa akon gid ginakabig nga magulang, isa ka babayi nga nagpakita sang iya ka isog, three-termer nga konsihal, kagang aton nga first nga babayi nga vice mayor, Lablab Baronda. And of course, gusto ko man i-acknowledge, ari isubong, si former councilor, of course, Nick Baronda. Ari man diri, kaumpod naton ang sangguniang panglungsod, ang aton bilog nga SP Secretariat, headed of course by Mr. Francis Cruz, to all our friends from the media, to everyone here, kag sa tanan nga pinalangga ko nga mga Ilonggo, mayong aga giduwat sa inyo tanan. For me, this is not just a victory. This is all our shared responsibility. The seat I now occupy is not for me alone. Ini nga opisina sa Pumuluyo. I am deeply honored to be elected as a councilor. Isahanon from Team Gugma. And I carry with me the cause and shared dreams of every Ilonggo who dared to vote differently. Not out of division, but out of hope. I respect the mandate of the people, and I extend my hand in cooperation to all my fellow councilors and from the Uswag team, and also to the elected mayor, Mayor Raisa Trias. Because in the end, it is not about parties. It is about the Ilonggo people. Sa kampanya ko, naglibot ako sa mga barangay, sa pangapanimalay, kag dito ko nakita na pamatian ang mga istorya nga permiga kabatian, pero wala kaagi untat. Bangod wala pa nalabot ang gusto nga pangabuhi sang tagsa ka Ilonggo para sa ilang alawas kag para sa ilang pamilya. Mga istorya nga pamatian ko gid nagbilin markagid sa akon tagipusoon. Isa ka nanay ang nagsugid sa akon. Shin, gusto ko ipa-eskwela ang akong bata. Libre man ang tuition, pero kulang ang kwarta biskan sa iya lang allowance kag pwede. Diin ko kuakon. Nagdulot gid ni sa akon. Because even if we say nga libre ang edukasyon, if basic needs like pamasahe, pagkaon, and allowance are unmet, ang edukasyon mahimo lang sa giyapon nga malayo para sa Pumuluyo. May isa man ako na istorya ng estudyante nga ang handom lang niya makasulod sa kolehiyo. Pero wala siya nakapasa sa entrance exam. Kaya wala siya pang interview at wala siya pang review. Wala siya pang gasto para sa iya preparasyon. Ang iya andong nadula na wala pa nagsugod. I met fresh graduates nga ginapangamudlayan gid ang ila pag-eskwela. Nagbayad sang mahal nga tuition, nag-internship, nagpangamudlay, pero subong nagatinire lang sa ila balay. Nag-abot ang gahulat para sa milagro para makatrabaho. They want to contribute, they want to grow, they have the skills and the heart, pero wala pa sa klaro nga direksyon. Often, this is not a matter of personal failure, but a result of job mismatch. Kung sa diin, ang mga trabaho nga available, wala nagakaangay sa ila kurso nga nahuman o wala nagatugma sa demand sa industriya. It is also rooted in the institutional concerns. Kulang pa sa career guidance, kulang pa sa pag-bridge sa coordination sa academic at industriya, industry, and lack of legislations and policies to support the transition from education to work. May ara man ako na istorya, isa pagid nga OFW, nga nagpuli diri sa Iloilo. Wala na sila obra sa abroad, pero wala man sila sa kasiguraduhan. Paano na kami ang kambal nila?
They face limited reintegration programs, lack of access to livelihood support, and sometimes no recognition of their skills from abroad. They need livelihood, they need opportunities, and we in the government have the obligation to respond. These stories are not mere statistics. They are people. They are our neighbors, our classmates, and our family. Situations not pleasing to the ear, but it's the everyday reality of our people. Gapati ako nga ang pagbaton o binatawag naton nga acknowledgement ang una nga step para magaan sila sa tutuot nga solusyon. These stories were my reason why I was eager to run for office and why I choose to serve. My priority is clear, para sa edukasyon, para sa trabaho. We will work on policies and programs that don't just look good on paper, but are heartfelt by the people. Mabatya